Mga kapuso, narito po ang News TV Quick Response Team sa Kulo, Sulu. Ito na po ang ikatlong araw namin sa lugar. Mas naging bantay sarado rito. Makaraan po ang grenade blast sa Zamboanga City kanina. At 3 araw mula nang mangyari ang kambal na pagsabog sa Kulo Cathedral. Mas pinatindi ang pagtugis sa mga salarin. Nasaksihan ko ang raid sa bahay ng suspect na si Alias Cama na nauwi sa madugong engkwentro. Bagaman at large pa rin siya, may operasyon ding ikinasa para pulbusin ang Abu Sayyaf. Alinsunod po sa utos ng Pangulo, ngunit ipinagpaliban. Narito po ang aking report. I'm ordering you now, pulpugin ninyo ang Abu Sayyaf. Matapos iutos ni Pangulong Duterte na pulbusin ang Abu Sayyaf na sinasabing utak ng kambal na pagsabog sa Kulo, Sulu, sinimula na ng militar ang pagbomba sa kuta ng Abu Sayyaf at pagtugis sa kinaroroonan ni Alias Cama na sinasabing may pakana ng kambal na pagsabog sa Kulo nitong linggo. Kahapon magkasamang ni-raid ng militar at pulisya ang umanay safe house ng rebelde, wala roon si Alias Cama. Pero inabutan ng raiding team ang sinasabing kamag-anak niya na si Omal Yusop. Nanlaban daw siya kaya napatay. May nakuha roong motorsiklo, baril, sniper scope, 2 cellphone. Kanina, tuloy ang operasyon ng militar. Pinaitulutan po tayo ng Joint Task Force Sulu para sumampa sa mga chopper na ito para personal na saksiyan yung kanilang fire operation na ilulunsad laban dito sa mga sinasabing kuta ng Abu Sayyaf Group. Yung po ang MG-520 attack helicopter. Yan po ang babanat doon sa bailiwick ng mga kalaban. Dito po nasa kayong media. Makikita ko po sa inyo kung ano, nasakay po tayo. Nasakay po tayo mga kapuso. Ito po. Diyan po nasakay. At personal natin susundan ang MG-520 attack helicopter. Gawin! Tatlong barangay ang target dapat ng airstrike ng Philippine Air Force. Ayon sa Joint Task Force Sulu, nasa 300 Abu Sayyaf na may kinalaman daw sa kambal na pagsabog ang hinahabol nila. Pero inabort muna dahil sa kapal ng ulap kaninang pasado alas 11 ng umaga. Ang kabi-kabilang operasyon kontra sa grupo, sinasabing simula pa lang ng idineklarang all-out war ng Pangulo laban sa Abu Sayyaf at iba pang kalaban ng gobyerno. That is always my order. Destroy the Abu Sayyaf, destroy the NPA, and destroy the drug organization. Pero kung ang AFP, kumbinsidong ang 4 na nahagip sa CCTV sa labas ng Our Lady of Mount Carmel Cathedral ang nasa likod ng pagsabog na remotely detonated. May babae na nag-iwan ng bag on the 5th pew ng church coming from the entrance. Lumabas yung babae, iniwan yung bag niya. Iba ang tono ng mismong Commander-in-Chief. So you're confirming, sir, that it is a case of suicide bombing by the ESG? Blowing them up. So yung dalawang incidents, sir, dalawang babae? Lalaki yung isa, mag-asawa. Babae raw ang nagdala ng bomba sa loob ng simbahan habang ang kasamang lalaki ang nanatili sa entrada ng katedral. Hindi naman isinasantabi ng militar at Department of National Defense ang anggulong pinalutang ng Pangulo. Meron pa raw kasing hindi kinukuhang bahagi ng katawan mula sa blast site na posibleng galing sa inilalang suicide bomber. Pag-amin ni AFP Chief of Staff Benjamin Madrigal Jr., noong nakarang taon pa sila may intelligence report na aatake ng katedral kaya pinaigting nila ang seguridad doon. Kinontra naman ng AFP at DND na konektado sa hollow blasts ang pagsabog din sa isang moske sa Zamboanga City. Binigyang pugay ng mga taga-Philippine Coast Guard ang kabaro nila na nasawi sa kambal na pagsabog dito po sa Kulo, Sulu. Dinala kagabi sa Villamor Air Base sa Pasay City ang labi ng biktima. Kasama ang isa pang namatay rin sa pagsabog. Narito ang report ni Chino Gaston. Paghihinagpis ang sumalubong sa labi ni Leo Herbolario sa Villamor Air Base bago mag alas 8 kagabi.
Isinakay sa C-295 transport plane ng Philippine Air Force ang kanyang labi kasabay ng kay Seaman Second Class JP Galicia. Nasawi si Galicia at Herbolario sa kambal na pagsabog sa loob ng cathedral sa Jolo, Sulu nitong linggo pagdating sa Philippine Coast Guard. Binigyan naman ng arrival honor si Galicia ng kanyang mga kasamahan mula sa Philippine Coast Guard. Hindi lamang ang kanyang mga kasamahan ang sumalubong kundi pati mga aso sa kanyang kinabibilangan na K9 unit. Ayon sa kapatid ni Galicia, malaking kawalan ang kanilang bunso dahil wala na ang kanilang mga magulang. Nagtulungan silang magkakapatid na mapaaral ang isa't isa. Kahit sino man, lalo bunso namin, masyasya ka talaga. Ever since, paborito talaga siya namin. Kahit yung mother namin, bago namatay yun, binilin talaga sa amin yun. Kahit sino, siyang baby namin eh. Dadalhin sa Caloocan City ang labi ni Herbolario habang si Galicia naman ibuburol sa Philippine Coast Guard Chapel sa Parola Compound ng PCG bago ibalik sa Romblon kung saan siya ililibing katabi ng kanyang mga magulang. Chino Gaston, GMA News. Naayuwi na sa kani-kanyang pamilya ang labi ng 2 sundalong nasawi rin sa kambal na pagsabog dito po sa Jolo, Sulu. Sinalubong ng mga kaanak at mga kasamahan sa 5th Infantry Division ng Philippine Army ang labi ni Sergeant Mark Des Simbre at Corporal John Mangawit sa Kawayan Airport sa Isabela. Binigyan sila ng arrival honors bago iniuwi sa kanilang takanan sa Isabela at Kalinga. Taong 2017 na destino ang 2 sundalo sa Sulu. Balikan po natin ang balita kaugnay sa pagsabog ng granada sa isang moske sa lungsod ng Zamboanga. May person of interest ng iniimbestiga ng mga pulis. 2 ang patay at 4 ang sugatan sa insidente. Narito pong report. Nire-revive ng rescue team ang lalaking ito. Nadamay siya sa pagsabog ng granada sa Kamahal-Dicaan Mosque sa Zamboanga City pasado hating gabi. Hindi pa malinaw kung isa siya sa 2 namatay o sa 4 na sugatan ng hagisan ng granada ang moske habang sila'y natutulog. Ayon sa kanilang kasamahan, galing ba sila ng grupo at nagpuntang Zamboanga City para sa isang preaching activity. May person of interest ng Zamboanga City Police pero hindi muna pinangalanan habang patuloy ang investigasyon. Tingin ng mga pulis, personal na galit ang posibleng motibo. Nangyari ang pagsabog 3 araw matapos ang kambal na pagsabog sa katedral sa Jolo, Sulu kung saan mahigit 20 ang patay. Tingin ni AFP Chief of Staff General Benjamin Madrigal Jr., hindi magkaugnay ang 2 insidente. Ito naman ang pahayag ng Ulama Council of Zamboanga Peninsula. Ayaw po natin na ang maging issue dito na parang retaliation kasi may sumabog sa simbahan sa Sulu tapos sumabog din dito yung sa mosque. Ang Commission on Human Rights naaalarma dahil ilang araw lang ang pagitan ng mga pagsabog sa Jolo at Zamboanga City. Iniimbestigahan na nila ang pagsabog sa moske. Panawagan nila sa gobyerno, panagutin ang mga nasa likod ng mga pagsabog at gawin ang lahat para di ito maulit. Sabi ni Presidential Spokesperson Salvador Paredo, magpapatuloy pa rin ang mga hakbang tungo sa pag-unlad at kapayapaan sa Mindanao sa kabila ng anyay acts of terrorism. Chino Gaston, GMA News. Kaugnay pa rin sa nangyaring twin blast dito po sa Jolo Cathedral at sa Zamboanga City, makakapanayan po natin sa pamamagitan ng telepono si Lieutenant Colonel Jerry Besana, ang tagapagsalita ng AFP Western Mindanao Command. Magandang hapon po, Lieutenant Colonel Besana. Welcome sa QRT. Lieutenant Colonel Besana, sir. Yes, magandang hapon po. Lieutenant Colonel Besana, noong linggo, kambal na pagsabog po ang naganap dito po sa Jolo. Kanina naman, dyan naman po sa isang moske sa Zamboanga City. Bakit po ito nakakalusot? At ano po ang masasabi ng Western Mindanao Command hinggil sa mga pangyayaring ito? Well, hindi naman po natin sinasabing inaasahan. Pero ito po yung pinagpipilitan nating ma-address dito sa mga security measures na pinapatupad po natin dito sa Western Mindanao Command. But of course, yun po, kailangan po talaga natin magtulong-tulong at nakikita natin, kailangan pa natin paigtingin yung ginagawa po nating security sa mga facilities at siyempre po, para matupad natin yung
natin para protektahan po ang ating mga kabayan. Pero yun nga po, nakakalungkot, nalusutan po tayo sa Sulu. At the same time, kanina naman, although masabi natin isolated case itong nasa Zamboanga City, ay naganap po ito, even though for the past 3 years po ay wala po talagang problema na kagaya nitong insidente. Colonel Besana, established na po ba ang motibo dito po sa nangyaring pagpapasabog sa isang mosque dyan po sa Zamboanga City? Yung pagpapasabog or paghagis po ng granada kung saan may dalawang namatay ay maaari po mas malaganda sa PNP kung saan ay sila po yung nagsagawa ng investigasyon ang makasagot po niyan sa atin. But of course, we do not want to speculate. We have to wait for the conclusion po ng kanilang investigation. Ano po ang partisipasyon ng Armed Forces of the Philippines dito po sa isinasagawang pagsisiyasat, Colonel Besana? Sa ngayon po ay very close pang coordination ng Joint Task Force Zamboanga sa ating mga counterparts dito sa Zamboanga City. At sa katunayan po, may ongoing po ngayon na consultation at dialogue with the religious leaders and other stakeholders po dito sa Zamboanga City. Pinangangunahan po natin ng commander natin yan ng Joint Task Force Zamboanga. Yan po, dito po sa Jolo Cathedral ay gwardyado ng sundalo dahil nga po sa kaliwat ka ng threats. Ito pong mosque, dyan po sa Zamboanga City na hinagisan ng granada kanina, ito ba'y nakatanggap ng threat o ito rin bantay sarado din po ng mga sundalo o pulis? Sa ngayon po ay mahirap pong magbigay ng ganong detalye kasi nasa investigation pa po ng PNP natin. Kaya nga po ang suggestion namin, we have to wait for that and hope we can get the details from the Philippine National Police. May lead na po ba ang Armed Forces of the Philippines sakaling kayo po ang inatasang humabol dito sa mga nasa likod ng pagpapasabog na yan? Nakikipag-coordinate po tayo closely with our counterpart here sa Zamboanga City Police Office. But of course, hindi po natin tatanggihan yung tulong at because yan po ay mandato natin to support the law enforcement operation here dito po sa, not only here in Zamboanga City but whole of Western Mindanao Command area. Colonel Besana, tungkol po rito sa twin blast sa Jolo Cathedral, ang sinabi po ng Presidente, suicide bombing ang nangyari. Tuloy pa rin po ba itong pagtugi sa mga suspect na sinasabing posibleng mga nasa likod ng pag-atake na nahagip po ng CCTV camera? Tuloy-tuloy po yung ginagawa nating manhunt operation. Katunayan nga po kahapon ay meron tayong kinandak na operation laban po doon sa identified na person of interest and then at meron din pong isang nakipagbarilan sa tropa natin at namatay. So, yun pong tungkol sa Presidente ay hindi po tayo makapag-komento doon. Sa amin po ay kung ano po yung nakukuha nating report, yun po ang ating pinagbabasihan at yun din po ang nagiging batayan ng ating mga aksyon para po talagang tugisin yung mga may kasalanan at may kagagawa ng pambobomba sa Jolo. Iba po ang naging pahayag ng Pangulo hinggil dito sa nangyari sa Jolo Cathedral. Iba rin ang lumalabas na impormasyon na isinasa publiko mula po sa pulisya at sa Armed Forces of the Philippines. Hindi po yata nagsisync. Ano ho masasabi niyo rito, Colonel Besana? Wala po ako sa posisyon para po mag-komento dyan. Basta ang sa amin po dito, ginagawa namin lahat ng aming aksyon base po sa kautusan ng Presidente. At the same time, nagbabase rin po tayo ng ibinibigay na information sa ating mga kababayan base po doon sa nakakarating din po dito sa aming tanggapan. Bago po matapos ang 2018, Colonel Besana, naglabas na ng travel advisories ang ibang bansa laban po sa pagpunta sa Southern Philippines. Sa inyong palagay ay may kinalaman ang mga pangyayaring ito, Colonel Besana? Well, hindi po tayo privy kung ano po ang basehan ng mga yung mga diplomatic community tungkol diyan sa kanila. But sa atin po, sabi ko nga sa inyo, masasagot ko lang po ay yung pong kino-cover po ng Western Mindanao Command. Ang pinangangambahan pang isa, Colonel Besana, posibleng makatakas daw dito po sa isla ng Jolo yung mga suspect sa twin blast sa Jolo Cathedral. Ano po ang ginagawa ngayon ng Armed Forces of the Philippines para mapanagot ang mga nasa likod ng pangyayari? Tuloy-tuloy po yung ginagawa nating manhunt operation at the same time po ay talagang pinaigting natin yung pagka-secure sa paligid po ng hindi lang po ng Metro Jolo but of course yung buong probinsya ng Sulu. At the same time, coordinated po lahat ang ating mga joint task forces sa
Western Mindanao Command to provide necessary measures or also yung kung anumang suporta pa ang kinakailangan po ng Joint Task Force Sulu natin para po masiguro na hindi sila makakatakas. But of course, we cannot discount still the possibility, very porous po yung borders natin dyan sa Sulu para po sa maintindihan ng ating mga kababayan. Hindi po kayang bakuran basta-basta inch by inch ang isang lugar po kasi medyo may komplikasyon po ang nandiyan ang area natin sa Sulu. Mga kapuso, ang tagapagsalita ng AFP Western Mindanao Command, si Lieutenant Colonel Jerry Besana. Colonel Besana, maraming salamat. Magandang hapon po. Maraming salamat din po.